What if mapunta ka sa dating napapanood at nababasa mo lang sa libro na isang bansang historical, nabigyan ka ng pagkakataon na marating ito? Anong gagawin mo? At ito nga ang bansang Greece. At dahil nandito tayo ngayon sa Greece at nabigyan ng pagkakataon para dito makapagtrabaho, ang Greece ay isa sa kilala na pinaka historical na bansa sa mundo. What if puntahan natin ang iba't ibang historical site at mga sikat nilang pasyalan dito sa Greece? Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at hindi ka pa nakapag-follow sa ating page at sa ating YouTube channel, baka naman pwede mo akong i-subscribe para makabot tayo ng 1,000 subscriber dito sa YouTube. At ganoon na din sa Facebook, follow mo na din ako. Okay, ano nga bang uunahin natin na puntahan? At ang uunahin nga natin ay yung mas malapit syempre sa atin para mas madali natin mapuntahan. Dahil hindi rin biro ang gastos sa mga historical site para ito puntahan. At hindi din ganun kalapit kung saan tayo naninirahan at kung saan tayo nandun. At ang uunahin nga natin na puntahan ay ang The Temple of Olympian Zeus. Bago nga tayo makarating sa Temple of Olympian Zeus, syempre, kailangan muna natin bumiyahe. Kailangan natin magantay at habaan ng pasensya. At kailangan natin sumakay ng bus. Dito nga pala sa Greece, medyo may pagkakapareho tayo pag nag-aantay tayo ng bus kung paano tayo pumapara. At pagkatapos nga natin sumakay ng bus, kailangan din natin sumakay ng tren. Dahil hindi din ganun kalapit yung pupuntahan natin kung nasaan ang Temple of Olympian Zeus. At pag nakarating ka dito sa Greece, kailangan mo mag-tap dito at para makalampas ka at makasakay sa tren. Meron silang kinukuha ng mga card at binabayaran na meron din silang mga available na kung gusto mo sa isang araw mo lang gagamitin or kung gusto mo naman ay isang buong buwan. At kung sasakay ka naman dito sa metro ng escalator palabas, kailangan mong pumila sa kanan dahil yung kaliwa ay naka-reserve para sa mga gustong maglakad paangat. At dito nga bumaba kami ng Syntegma Square kung saan ito yung pinaka-center ng Athens. At dito nga pagpapunta kayo ng Temple of Olympian Zeus, madadaanan nyo ang Hellenic Parliament o yung Parliament ng Greece. Kung saan dyan nagaganap yung tinatawag nilang change of guard na dati napapanood ko lang sa TV na ngayon ay experience ko na at personal ko na nakikita. Ang proseso ng pagpapalit ng gwardya ay nagaganap tuwing kada oras. Nagaganap ito para magpalit ng isang gwardya upang ang sirkulasyon ng dugo ay magbago sa loob ng kanyang pagkakatayo ng isang oras. At pagsapit naman ng linggo, meron silang isang ingrande na seremonya. Okay guys, ngayon maglalakad kami papunta ngayon sa Temple of Olympian Zeus. Mula Syntegma, pwede kayong sumakay ng bus pero kami naglalakad na ngayon. Kaya Jojo kasama natin. 9 minutes walk from Syntegma Metro. So, pwede nyo nang lakarin. Kasi yung ating liligo yun doon sa garden. Tayo naman didiretso pa. Ay, nakapunta na nga kayo? Nadaanan ko. Hindi pa kayo nakakapunta sa loob. Iba. Ewan, hindi ko pa alam kung may Parang ba kaya. nasa labas lang.
Pare, parang marathon. Nag-uumpisa din ng marathon. Kailan? Ano, may parang finish line na ano. Di, alam ko din yun sa baba eh. Yeah. Kapag may nakita tayong yung sinaw ng parang arko. Mula dito guys, nakikita ko na. Nakikita na namin. Ayun doon sa kabila. The Temple of Olympian of Zeus. Pero hindi pa yan ang aking pakay dahil yan ang tinatawag nilang The Ark of Hadrian. Yan ang pupuntahan natin. Let's go! Pero ano nga ba ang history ng Temple of the Olympian Zeus? Ang Temple of Olympian Zeus ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Athens, Greece. Bagamat mga guho na lamang ang natitira ngayon, ay patuloy pa rin itong nagsisilbi at nagiging simbolo ng kadakilaan, grabe po, at kabihasnan ng sinaunang Griego. Dami ng mga turista. Dami din nilang binibintang mga anong tawag sa ganun kuya? Mga ano? Souvenir. Pero ang tanong guys, dahil unang beses lang natin makapunta dito, kung makakapasok tayo or hanggang labas-laan tayo. Yeah, Acropolis Museum. Yan? Ano ka pa eh? Tapos Pangat. na doon, sa may kabila na, doon sa may Monserrate na. Nakadaan na kayo dyan? Oo. Nakita ko na ito. Ang pagtatayo ng templo ay nagsimula noong ika-6 na siglo BCE. Sa panahon ni Pisistratos, gayon pa man, tumagal at mahigit na 6 na siglo bago ito tuluyang natapos. Noong taong 131 CE, sa ilalim ng pamumuno ng Romano Emperador na si Hadrian. Pero ngayon, parang may gaganaping event. Hindi natin alam kung libre yung pumasok. Parang may entrance ata yung pagpasok ngayon dito. Diyan ang ano niyan. Ang pasukan. Titingnan natin guys kung paano ba nila ginawa ring at itinayo ring malaking arko na rin. Tingnan nyo naman. Eh, ganda. Kung hahawakan ninyo yung pinakabato niya, parang ano, pinagpatong-patong laang, layer by layer. Hanggang taas. Hanggang taas yan. Tapos parang umukit lang ng ano sa mga batong mahaba. Pero nyo, AD pa to. May tinayo. Grabe. Ganda. Mapalad tayo, nabutan pa natin yung ganito. Ang templo ay inialay kay Zeus, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa mitolohiyang Griego at hari ng mga Diyos noong kasagsagan nito. Ang templo ay may 104 napakalaking haliging Corinthian na may taas na humigit kumulang 17 metros bawat isa. At sa paglipas ng panahon, nasira ang templo dahil sa mga digmaan, lindol at pagkuha ng mga bato nito upang magamit sa mga ibang gusali. Ngayon guys sa pinaka main gate, pero may entrance fee pala. Bibili ka ng ticket dito. Bibilihan sila ng ticket. Yan. Tapos, magkano? Nasa ano? 10 euro ang isa? Tingnan naman natin. Next time na lang tayo. Dahil merong mga minsan, may mga holiday na nagpipre sila ng mga
mga tourist attraction nila dito, yung mga historical site dito sa Greece. Public holiday. Abang tayo ng Greece holiday. Doon tayo pwedeng makapasok sa loob. Pero ang ganda no? Sa kasalukuyan, 15 haligi na lamang ang nakatayo at nananatili itong matatag hanggang ngayon. Habang ang isa ay bumagsak noong taong 1852 dahil sa isang malakas na bagyo. Sa kabila ng pagkasira nito, dinarayo pa rin ng libu-libong turista at historiador ang Templo of Olympian Zeus upang masaksihan ang natitirang bakas ng kadakilaan ng sinaunang Greece. Isa itong mahalagang paalala ng husay sa arkitektura, sining at kultura ng sinaunang panahon. Kita niyo yan? Nilagyan na nila ng scaffold parang pinaka-support. Hindi na nila tinatanggal yan. CCTV ba? Dahil may isa doon parang gumuho na tapos nagputol-putol. Tapos may dalawa pa nakatindig. Dalawa din doon. Pero ganda no? Yung isa, kaya wala yung kapartner, yung hinawakan ni Hercules. Kaya na itong Ano kaya pundasyon yan? Ano o nakatindig lang talaga yan? Ano? tayo lang yan. Astig no? Tingnan nyo naman yung yung nasa ibabaw ng dalawang poste na yon. Yung pinaka-box. Parang bloke. Bago na tayo doon Tingin nyo, Magagaling sila sa lever ha. Yung tingin nyo paano yun itinaas nung panahon na yun. Wala pa naman nung crane. Mula dito guys, makikita natin yung iba pang mga poste ng Corinthians sa loob. Tapos andun yung isa sa labas. Yan, pinaka-entrance at arko nila. Sana makapasok tayo. So, I think may may entrance dito. Tapos parang may gaganaping party sa loob. Ang Temple of Olympian Zeus ay hindi lamang isang sinaunang guho. Isa itong buhay na saksi sa kasaysayan, pananampalataya at kahusayan ng mga taong bumuo sa isa sa pinakadakilang kabiasnan sa mundo.